Hello mga matra, samahan niyo ulit ako for today's mini vlog. Sige na, samahan niyo na ako for today. Charis. Ang sama talaga ng pakaramdam ko kanina kaya etong at gabi na ako nakakilos dito sa bahay. Tingnan niyo naman, tambak na tong mga hugasin ko. Kaya nagpahinga muna talaga ako at natulog ng konti. Hindi naman dire-diretso ang tulog ko dahil yung batang maliit maligalig din at hindi din talaga tuloy-tuloy ang tulog niya. Kapag ganito pa namang makalat sa kusina, parang ang kalat-kalat na talaga ng buong bahay. Tapos ayan, sinet aside ko nga muna ang mga pinggan dahil magluluto nga muna ako. Ma-share ko na nga pala sa inyo itong aking bagong chopping board. Napaka-solid nga ng kahoy na ginamit dito. Parang akasya yata to. Tapos pwede pa tayo magpa-personalize ng pangalan natin. Kagaya na nga lang nitong sa akin. Pwede din tayong pumili ng font ng pangalan natin. At saka parang meron din sila dong design. Perfect na perfect sa'yo to kapag mahilig ka talaga magluto o kaya nagko-cooking vlog ka. Para naman maganda-gandang chopping board yung ipakikita mo. Nagustuhan ko talaga siya dahil ang kapal niya tapos napaka-solid talaga ng kahoy. Nakita ko nga yan kay Mami Lan's Kitchen Stories kaya napabili na nga din ako dahil gustong gusto ko talaga siya. Yun kasing chopping board ko, 1 year na din yun sa akin pero okay pa naman siya kaya lang nagmo-mold siya kapag nababasa. Yung parang nagkakaroon siya ng mga itim-itim. Kaya kailangan talaga, since kahoy siya, kailangan talaga pagkatapos natin gamitin, hugasan natin ng maayos tapos patuyuin. Hindi yung palagi na lang siyang basa para nga hindi siya mangitim. Yun sa akin kasi maganda din yun kaya lang napabayaan ko nga nung buntis ako dahil hindi nga ako kumikilos sa kusina noon. Naka-bedrest kasi ako noon. Kaya ayun, napabayaan ko talaga yung iba kong gamit dito sa bahay. Iba kasi talaga kapag tayo mga nanay ang kumikilos dito sa bahay. Kumbaga tayo ang may alam ng lahat, kaya lang minsan na magkamali lang tayo ng isang beses, nako, ang dami-dami na nating maririnig na masasakit na salita. Yan lang talaga ang mahirap sa ating mga full-time housewife, hindi talaga maiiwasan na minsan may marinig tayo. Yung tipong kahit masama ang pakiramdam natin, kailangan talaga nating kumilos, kailangan pa din nating gumawa ng mga gawaing bahay kahit na minsan gustong-gusto nating magpahinga, hindi talaga pwede. Dagdag pa natin, meron tayong batang maliit, hindi naman dire-diretso ang tulog ng batang maliit dahil kailangan pa natin yung padidehin, tapos minsan maligalig pa, pupuyatin pa tayo. Yung akala nila porket nasa bahay lang tayo, napakaaluan lang talaga natin. Pero hindi nila alam kung susumahin, mas mahirap pa yung mga gawain nating mga nanay. Sa totoo lang naranasan ko ding magtrabaho sa company. Kung ikukumpara yung pagtatrabaho ko doon compared dito sa bahay, mas nakaka-stress dito sa bahay. Dahil dun sa pagtatrabaho mo, marami ka pang magiging kaibigan, marami kang makakausap, tapos kung ano yung trabaho mo, yun lang talaga yung gagawin mo. At the same time, alam mo talaga na may sasahudin ka. Pero tayong mga nanay dito sa bahay, napakadami nating gawain, napakadami nating obligasyon. Swerte na lang natin kung meron tayong mga sideline or mga racket na kumikita din tayo ng sarili nating pera para mabili naman natin yung mga gusto nating bilhin na hindi na natin kailangang humingi sa mga asawa natin. Eto nga't balik na tayo dito sa ginagawa ko. Nakatapos na nga din ako maghugas ng mga pinggan. Kumain na nga din kami. Tapos etong lagayan ko ng bigas, nilinisan ko na din at sinalinan ko na din ng bigas.